Sa silangang Kabisayaan, may isang grupo ng mga tao na kilala sa tapang at tibay ng loob. Mga mandirigmang hindi umaatras sa kahit anong laban. Mga sundalong handang isakripisyo ang buhay para sa dangal at kalayaan. Sila ang mga Waray. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Samar at Leyte noong 1500s, ang mga Waray ay sanay na sa pakikipagdigma bilang mga mangingisda at magsasaka sa isang rehiyon na madalas salakayin ng mga pirata mula sa Mindanao at ng mga banyagang mangangalakal. Napilitan silang maging bihasa sa paggamit ng sundang o bolo, bangkaw at pana. Sa kanilang kultura, ang karangalan ng isang mandirigma ay kasing halaga ng kanyang buhay. Nang dumating ang mga Kastila noong 1596, hindi naging madali para sa kanila ang sakupin ang mga isla ng Samar at Leyte. Isang halimbawa nito ang Palapag Revolt noong 1649 hanggang 1650. Pinamumunuan ito ni Agustin Sumroy. Dito, libo-libong Waray ang nag-alsa laban sa sapilitang paggawa sa galleon trade. Mahigit 1 taon nilang pinahirapan ng mga Kastila sa mga kabundukan ng Northern Samar bago tuluyang napaslang si Sumroy. Ang labanang ito ay nagpatunay na kahit kulang sa armas, hindi basta-basta sumuko ang mga Waray. Sa pagsakop ng mga Amerikano noong 1901, muling nasilayan ang kanilang katapangan sa tinaguriang Balangiga Encounter. Noong Setyembre 28 taong 1901, sa bayan ng Balangiga, Samar, tinambangan ng mga gerilyang Waray ang Company C ng 9th US Infantry Regiment gamit ang mga nakatagong bolo at itak na tinago sa loob ng kabaong at mga basket. Nilusob nila ang kampo at halos ubusin ang buong unit ng mga Amerikano. Ito ang tinaguriang pinakamalaking pagkatalo ng US Army sa mga Pilipino noong panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ngunit bilang ganti, isinagawa ng mga Amerikano ang tinaguriang Samar Massacre kung saan libo-libong sibilyan ang napatay. Pagsapit ng ikalawang digmaang pandaigdig, muli namang humarap sa panganib ang mga Waray matapos sakupin ng mga Hapones ang Leyte at Samar noong 1942. Nabuo ang iba't ibang guerrilla units gaya ng Leyte Guerrilla Force na pinamumunuan ni Ruperto Kang Leon. Sa loob ng mahigit 2 taon, ginamit nila ang matarik na kabundukan at makakapal na kagubatan bilang taguan at base para umatake sa mga Hapones. Oktubre 1944, nang bumalik ang mga tropa ni General Douglas MacArthur sa Leyte Gulf kasama ang libo-libong Waray na mandirigma para palayain ang buong Visayas. Noong dekada 80 at 90, sumikat sa headlines ang tinaguriang Waray-Waray Gang, isang grupong sinasabing binubuo ng ilang individual mula sa Eastern Visayas. Kilala sila sa paggamit ng matinding dahas, lalo na sa mga kaso ng pagnanakaw, robbery hold-up at bank robberies. Isa sa mga tanyag na insidente ay ang pagsalakay sa isang bangko sa Maynila noong 1992, kung saan mabilis at organisado ang kanilang galaw. May mga ulat din na armado sila ng matataas na kalibre ng baril at bihasa sa paggamit nito dahil sa karanasan sa kagubatan o dating pagkakasangkot sa armadong grupo. Ngunit mahalagang tandaan, hindi lahat ng Waray ay bahagi ng gang na ito. Karamihan sa kanila ay tahimik na namumuhay, marunong makisama at nagtatrabaho ng marangal. Sa kabila ng kontrobersya, nanatiling matatag ang imahe ng mga Waray bilang mga taong may kusog o lakas, hindi lang sa katawan kundi pati sa loob. Hindi lamang sa kasaysayan makikita ang tapang ng mga Waray. Hanggang ngayon, kilala sila sa kanilang determinasyon at kakayahang magtiis sa hirap ng buhay. Para sa kanila, ang pagsuko ay hindi option, lalo na kung ang pinag-uusapan ay dangal at pamilya. Mula sa palakol at pana ng sinaunang panahon hanggang sa bolo at baril ng makabagong digmaan, hindi matatawaran ang katapangan ng mga Waray sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang lahing ipinanganak upang ipagtanggol ang kanilang lupa, ang kanilang dangal at ang kanilang kalayaan.
Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya.